Magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa Baguio Country Club kung saan po pupunta rito ang mga Miss Universe kung saan sila ay magkakaroon ng pre-pageant activity bukas. Tama ka dyan, June. Naimbag nga bigat sa ating mga kasambay at 16 degrees dito ngayon. At hindi lang siguro kasi doon lang yun sa bandar ron. Dito Oo, iba klase para kang may hinihiwa. hangin pa eh. Usok lang. Kaya nga patong-patong yung ating damit ngayon. Oy, araw na po ng Tuesday, January 17, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Soriao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap bahagyang tumaas, ngunit self-rated poverty sa panahon ng Duterte administration nananatiling pinakamababa ayon sa SWS survey. Malalang problema sa illegal drugs sa bansa hindi maaaring maging batayan ng martial law declaration ayon sa opposition bloc. Pangunahing suspect sa Davao Night Market bombing may kaugnayan sa militanteng ISIS ayon sa PNP. Daang-daang PNP personnel i-deploy sa nalalapit na pagbisita ng 2016 Miss Universe candidates sa Baguio City. At Morissette Amon, big winner sa ikalawang Wish 1075 Music Awards. Una po sa ating mga balita, tumaas man ng bahagya ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabi na sila ay mahirap, nananatili namang pinakamababa ang self-rated poverty na naitala sa bansa noong huling dalawang quarter ng taong 2016, batay po yan sa survey ng Social Weather Station. Narito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap, batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Nasa 44% o kumakatawan sa 10 milyong pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap, ayon sa 4th quarter 2016 Self-Rated Poverty Survey. Nadagdagan ng 2% ang tala mula sa nakaraang quarter na 42%. Ayon sa Malacanang, ang pagtaas ng 2% na nagsasabing sila ay mahirap ay epekto ng pananalasa ng mga bagyong Karen at Lawin sa bahagi ng Luzon na nakaapekto sa buhay ng mga respondent. Nasira ang mga lupang pang-agrikultura sa Ilocos, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at Bicol, ganun din ang mga bahay at pananim. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang 6, 2016 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 respondents sa buong bansa. Mula 1983 hanggang sa kasalukuyan, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte na itala ang pinakamababang porsyento ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap. Ang pangalawang pinakamababa naman ay ang 43% na naitala sa panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Quezon City. Random na ang pagbabago sa ilalim ng Administrasyong Duterte dahil sa pagbaba ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap. Ito ay batay sa pahayag ng Malacanang kasunod ng inilabas na ulat ng SWS survey na nananatiling pinakamababa ang self-rated poverty na naitala sa bansa sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa Malacanang, patunay lamang ito na nasa tamang direksyon ang mga programa ng kasalukuyang administrasyon na nagbibigay prioridad sa problema sa kahirapan. Seryoso rin ang pamahalaan na gawin ang tunay na pagbabago sa bansa sa pamamagitan ng kampanya kontra iligal na droga, kriminalidad at korupsyon. Layon din itong ibalik ang rule of law at ang peace and order para sa tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya na siyang paraan upang masugpo ang kahirapan at mapagbuti ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Samantala, tutulungan ng National Grid Corporation of the Philippines ang mga kababayan natin sa mga lalawigan na magkaroon ng trabaho sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga pagkasanay na hasa sa kanilang kakayahan. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Galing pa ng Pagadian, Davao City sina June at Romel upang magtrabaho dito sa Maynila. Napilitan silang lumuwas ng Maynila upang magtrabaho bilang mga construction worker dahil walang masyadong mapapasukan na trabaho sa probinsya.
Kung mas marami lamang nila ang trabaho sa kanilang lugar na aakma sa kanilang kakayanan, hindi na sila magtitiis na malayo sa kanilang pamilya. Kulang kasi yung namin doon eh. Minsan wala kaming trabaho doon. Kaya pumunta kami dito. Siyempre ang hinahanap ko trabaho. Oo. Kasi doon kasi sa amin doon, ang trabaho doon, mayroon naman makikita kami pero kunti lang ang pasahod sa Anila, marami pa silang mga kakilala sa probinsya na walang maayos na trabaho dahil hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Ang mga kagaya ni Romel at June ang nais matulungan ng National Grid Corporation of the Philippines. Kaya nakipagtulungan sila sa University of the Philippines upang maglunsad ng skills training sa mga taga-probinsya. We have a lot of population that is not employed because they're not skilled. But the demand is there. So we should be as a responsible company in the Philippines, we should endeavor to fill up that gap, no, and help the people have jobs. No? 50 million pesos ang ilalaan na budget ng NGCP sa skills training na magsisimula sa UP campuses sa Los Baños, Laguna, Davao, Iloilo at sa Tacloban. All these types of skills are geared towards helping the members of the community find jobs or find means of livelihood. Uumpisahan ng NGCP at UP ang skills training ngayong darating na Pebrero. Inaasahan na bago mag-Setyembre ay makakatapos ang mga ito at magkakaroon ng trabaho. Mahigit 60,000 ang target ng NGCP na maisailalim sa skills training. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi na itutuloy ng mga mambabatas ang pagsusulong ng panukalang vanity tax o pagpapataw ng buwis sa beauty products matapos itong umani ng mga negatibong reaksyon sa social media. Narito ang hatong na balita ni Nel Mariboho. Hindi na po namin isusulong ang vanity tax bill dahil sinasabi naman po ni Secretary Ben Diokno na may sapat na pondo ang pamahalaan at hindi na muna kailangan ang buwis. Ito ang naging paliwanag ng isa sa mga author ng House Bill No. 4723 na si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe sa pag-aatras ng panukala sa lower house. Sa ilalim ng naturang House Bill, 10 hanggang 30% excise tax ang ipapataw sa mga cosmetic at beauty product. Ngunit umani ito ng batikos mula sa social media maging sa mga kapwa kongresista. Ayon kay Congressman Batucabe, nakikinig sila sa sentimiento ng taong bayan lalo na sa mga sektor na maaapektuhan nito. Nakikinig din po tayo sa mga sentimiento ng ating mga kababayan na alam po natin ay maapektuhan din sa bawat pagbuwis. Naisulong ang naturang vanity tax dahil ito ang nakikitang magiging alternatibo sa planong pagpapataw naman ng dagdag excise tax sa mga produktong petrolyo na bahagi ng tax reform package ng Administrasyon Duterte. Ayon pa sa mambabatas, itutuon nila ngayon ang kanilang pansin sa kung papaano magiging mas epektibo ang pangongolekta ng buwis ng Bureau of Internal Revenue at ng Bureau of Customs. Umaabot lamang anya sa 50% ang collection efficiency ng pamahalaan sa value-added tax o VAT. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa pagbabalik ng sesyon ng Senado kahapon, kabilang sa mga tinalakay ang imbestigasyon ng bribery scandal na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng Immigration Bureau at kung anong komite ang hawak dito. May hataw na balita si Joyce Balancio. Committee on Rules na ang magdidesisyon kung anong komite ang mag-iimbestiga sa umunay tangkang panunuhol ng negosyanteng si Jack Lam sa ilang opisyal ng Bureau of Immigration para pakawalan ang mahigit 1,000 Chinese workers na nahuling iligal na nagtatrabaho sa kasino sa Pampanga. Ito ay matapos na hindi magkasundo ang ilang senador kung anong komite ba ang dapat humawak sa investigasyon. Si Senator Franklin Trilon ang unang naghain ng resolusyon na nai-refer naman sa Committee on Civil Service na hawak ni Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Trilon, nais niya ma-reorganize ang Bureau of Immigration para sugpuin ang matagal ng korupsyon sa loob ng ahensya.
Sunod na naghain si Senator Laila de Lima para imbestigahan naman ito ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan naman ni Senator Richard Gordon. Ngunit binawi ng senadora ang resolusyon at nais na rin pahawakan kay Senator Trillanes ang issue, isang bagay na kinwestiyon ni Senator Gordon sa plenaryo. Why would you file something and then withdraw it and then come out in another mask? And this time, the mask wants to reorganize. And yet, it's vague. In law, Your Honor, when you go to trial, the question is vague. What is the intention of these questions? It is vague. No substance, Your Honor. Bakit binabawi? It also shows that somebody is forum shopping. And therefore, they come into a very, very, roundabout way of getting the committee, the right committee, in their own view, to investigate what they want to investigate. Propriety, kung ayaw sa committee mo, bakit pinagpipilitan mo yung sarili mo? Di ba? I believe, hindi naman siguro ganon. Pero, while the gentleman from Zambales keeps on saying that he doesn't want to cast aspersions on his colleagues, I believe that's exactly what's happening. He's doubting, in this case, is it my capability to conduct a fair and objective committee hearing on the matter? Paliwanag naman ni Senator Laila de Lima na hindi ito issue ng umanay pagpabor niya sa komite ni Trillanes. But when I saw this resolution of Senator Frank Drilon, I realized that this is the best way to go about it because it is again broader in scope. So in the interest of focus, in the interest of efficiency, Dahil hindi nagkasundo ang mga senador sa hahawak na komite, nagdesisyon si Senate President Aquilino Pimentel III na pagbotohan ng issue. 14 na senador ang pumabor na i-reconsider ang referral ng resolusyon sa Civil Service Committee. Sa ngayon ay ibinigay muna ito sa Committee on Rules na siyang magdedesisyon kung aling komite ang siyang nararapat na humawak ng investigasyon. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ibinunyag ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa na 3 aktibong polis at isang retiradong police official ang nasasangkot ngayon sa pagdukot sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Sinabi rin ng PNP Chief na may padrinong general si SPO3 Ricky Isabel kaya ito napasok sa PNP Anti-Illegal Drugs Group. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Kinumpirma ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na sa kabuuan 3 aktibong pulis at isang retiradong police official ang sangkot sa pagkidnap sa Koreanong si Ji Ik-ju. Mayroon din aniya silang 3 pang sibilyan at isang Korean national na pinaghahanap na itinuturong kasabwat sa kidnapping. Ang nasabing retired police ay isa na ngayong barangay chairman sa Maynila at nasa listahan ng high-value target matapos ding pangalanan ni Digong na sangkot sa illegal na droga. Yung retired na isa na high-value target namin sa drugs ngayon, sumibat na sa Canada. May 2 pa na police. Naluko niya na legitimate operation daw yung gagawin nila pero yun pala, ganoon na palang gagawin nila. Yung 2 na yan, hawak na ng director ng AIDG, less guilty yun. Pwede natin gawin yung witness. Samantala, kinumpirma din ni Chief PNP na isa sa 5 narco general na pinangalanan ni President Rodrigo Duterte ang naging padrino ni SPO3 Ricky Santa Isabel kaya ito nakapasok sa PNP Anti-Illegal Drugs Group. Tumanggi naman si De La Rosa na pangalanan kung sino ang general na retired na ngayon. Ayon kay Bato, unang sinubukang pumasok noon ni Santa Isabel sa anti-kidnapping group subalit hindi ito natanggap. Meron siyang busing. Merong busing na gustong sirahin yung war on drugs natin sa PNP. Kaya pinasok siya doon sa AIDG. Nag-retire na siguro. Retire na. Meron na.
Alam nila kung kaninong bata yun. Si Santa Isabel ay sumukok sa National Bureau of Investigation at hiling ng PNP na bantayan itong mabuti dahil matitibay ang kanilang ebidensya laban sa pulis kaugnay ng umano'y pagdukot nito sa Korean businessman na si Jae Ik-jo. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Narito naman po ang mga balita sa labas ng bansa. Ihatid sa atin ni Miss Angela Lagunsad. Good morning, Angel. Good morning, June. Here are the news from different parts of the globe. Suicide bombers at the University of Maiduguri killed a professor and a child in an attack and wounded 17 others. State Emergency Agency NEMA says 2 suicide bombers blew themselves up at different gates to the university in Maiduguri, the former stronghold of Boko Haram Islamist militants. There is no claim of responsibility, but the attacks bore the hallmarks of Boko Haram. The group has killed 15,000 people and displaced more than 2 million during a 7-year insurgency to set up an Islamic state in Nigeria's northeast. A tornado touches down in Clifton in Hill County in Texas, tearing up sheds and downing power cables. No fatalities are immediately reported. The National Weather Service has issued a tornado watch for large parts of Texas and a tornado warning for west of Waco. Apart from Texas, parts of Kansas, Oklahoma, and Missouri have been hit by a storm with ice and freezing rain. At least 3 people die in traffic accidents in the state due to icy conditions. Residents of northern Japan struggle shoveling snow off rooftops and outside their homes after a winter storm dumped up of 2 meters of snow. The blizzard hit northern and some central Japanese areas since Friday, causing disruption of public transport across Japan. Authorities have issued a warning over safety concerns. Japan Meteorological Agency says the heavy snow with strong wind would subside from late Monday but may return later this week. And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, June. Thank you, Angel. Samantala, puntahan na po natin ang ating makasama sa Radio La Verdad 1350 sa untahan with Attorney G. Beth at Jose Castigador Jr. Good morning! Good morning, Jun. Kasama mo ba, Jun, si Tita Rina? Oy, of course. Ito. Nakatuloy ba yan? Tita Rina, ang bet ko sa pagka-Miss Universe, ikaw. Baka magkamali sila. Sabi ko nga sa'yo, pang Little Miss Philippines nga lang ako. Doon ako kampiyon. Ipaliwanag nyo nga sa amin, may event ba ngayon ang Miss Universe dyan sa Baguio? Kasi ang pagkakaalam namin ngayong araw na ito naman, ang swimwear competition nagaganapin dyan sa Cebu. At kagabi, yung mga Miss Universe ay merong Governor's Ball. So, may event ba dyan sa Baguio ngayon? Ako muna. Okay, go. Ako kami, ano lang to, parang nagkataon lang, Attorney G. Ako, attend kami ng NDRRMC seminar on risk reduction and management. At kami naman advance na kami pumunta dito para naman makapaghanda na kami dun sa mga beauty queens na pupunta nga dito. After kasi ng Cebu nila, kung saan lahat sila ay kompleto para sa kanilang swimwear photoshoot, ay didiretso naman sila dito. And-expect nga natin na by 9 a.m. tomorrow ay darating na nga sila dito sa Baguio Airport. Ay, Tita Rina, were you, nandoon ka rin ba kagabi sa Governor's Ball dito sa may SM Samuo Annex? Wala yun. Nako, very strict. Si Joanna, very strict nga sila. Nasa may taas lamang daw sila nakapwesto yung ating mga reporters kasi by VIP tickets lamang yung nakakapasok doon. Kung saan nandun nga sila Senator Manny Pacquiao. Dumalo nga sila doon sa event na yon. Ang tanong yata, Tita Rina, 18,000 to 20,000 per plate. Wow. Isang pinggan, yung bayad. Nasagot lahat ni Shavit. Yun yan. June, yung tuhod mo, ha? Kaya June, yung tuhod. Nako, ikaw medyo balutan mo yung tuhod mo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Uminom na ako. Maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Malalang problema sa illegal drugs sa bansa, hindi maaaring batayan ang martial law declaration ayon sa ilang mambabatas.
death penalty bill at panukalang babaan ang age of criminal responsibility, target maipasa bago matapos ang sesyon ng Kongreso. Mas matibay na ugnayan sa Pilipinas, tiniyak ng European Union sa kabila ng mga naunang pagbatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Implementasyon ng no window hours at oras ng number coding scheme na ispalawigin ng MMDA. At Miss Universe 2016 swimwear presentation, isasagawa sa Lapu-Lapu City ngayong araw. Una po sa ating mga balita, iba-iba ang pananaw ng mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa bagong pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa posibilidad na pagdedeklara ng martial law. Naniniwala ang ilan na hindi maaaring gawing batayan ang matagal ng suliranin sa illegal na droga upang magdeklara ng batas militar sa bansa. Narito ang hatol na balita ni Leslie Longbowen. The right to preserve one's life and my nation, my country transcends everything else, even the limitation. Kung gusto ko at it will deteriorate into something really very virulent, I will declare martial law if I wanted to. Walang makapigil sa akin. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Sabado sa Davao City. Ngunit taliwas rito ang paniniwala ng mga mambabatas sa opposition bloc. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, hindi maaaring gawing batayan ang talamak at malalang problema sa illegal drugs upang magdeklara ng batas militar ang Pangulo. Paliwanag ng mambabatas, malinaw na nakasaad sa 1987 Constitution na maaaring ideklara ang martial law kung mayroong pananakop, rebelyon at upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. No amount of virulence of the drug menace would be a constitutional anchorage for the declaration of martial law. Because under the Constitution, there are only two grounds for declaring martial law. One is rebellion and the other is invasion when public safety requires it. Dagdag pa ni Lagman, makabubuti na makinig ang Pangulo sa sentimiento ng taong bayan kung saan mahigit 70% ang tutol sa martial law ayon sa bagong survey ng Pulse Asia. Samantala, wala namang nakikitang problema ang ilang kaalyado ng Pangulo sa pahayag nito ukol sa batas militar. He is that bold perhaps because of yung gravity of the problem that he sees on his war on drugs, no? Hindi rin naniniwala ang mambabatas na may layong pigilan o limitahan ng Pangulo ang oversight powers ng Kongreso at Korte Suprema sa Presidential Declaration na martial law. Una na ring sinabi ni Pangulong Duterte na posible niyang gawin ito kung kinakailangan upang protektahan ang bayan. You know, I have to protect the Filipino people. It's my duty. And I tell you now, if I have to declare martial law, I will declare it. Not about invasion, insurrection, not about danger. I will declare martial law to preserve my nation, period. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Naniniwala naman si Senate President Aquilino Coco Pimentel III na may kapangyarihan si President Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law kahit tutol dito ang ilang senador. May hataw na balita si Joyce Balancio. Senate President Aquilino Pimentel III, may kapangyarihan si President Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law. Totoo rin anya ang sinabi ng Pangulo na hindi siya maaring pigilan ng Korte Suprema kung nais niyang magdeklara nito. Ngunit ayon din kay Pimentel, walang dapat ikabahala ang publiko dahil dadaan muna sa approval ng Kongreso ang pagpapatupad nito. Don't worry, the statement that the President has the power on his own to declare martial law is found in the Constitution. And then all the other safeguards are also found in the Constitution. So susunod lang po tayo sa ating Constitution. Para naman
laban sa ilang opposition senators na kababahala ang naging pahayag na ito ng Pangulo. Ayon kay Senator Antonio Trillanes IV, tila kinukondisyon ng Pangulo ang publiko sa mga susunod nitong hakbang para sa bansa. Yung ating sundalo ng Armed Forces of the Philippines, kailangan na nilang reviewin yung kanilang constitutional mandate. Para naman kay Senator Laila de Lima, hindi kasama ang problema ng droga sa maaaring kondisyon ng konstitusyon para sa pagdedeklara ng martial law. Tanging invasion at rebellion lang anya ang maaaring idahilan para isailalim dito ang bansa. So, kung talagang successful, yung kampanya na yan against illegal drugs ng administrasyon na ito, so why is the president keeps floating that idea of imposing martial law? Ayon naman kay Senator Bam Aquino, dapat makinig ang Pangulo sa pulso ng bayan. Iba nang hinahanap ng taong bayan. They're looking for new solutions and I think we owe them that, no? Na hindi lang yun lagi yung pupuntahan, maghanap tayo ng bagong solusyon sa mga problema natin. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Senator Franklin Drilon na dapat mag-ingat ang kampo ng Pangulo sa paglalahad ng ganitong mga pahayag sa publiko dahil maari itong magresulta sa tensyon at takot sa mga tao. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Tiniyak naman ng pambansang pulisya na hindi aabuso sa tungkulin ang mga pulis kapag natuloy ang pagpapatupad ng martial law laban sa terorismo at paglaganap ng iligal na droga sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Nakahanda ang pambansang pulisya na suportahan kung itutuloy ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdideklara ng martial law laban sa iligal na droga at terorismo sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, bagamat naabot na nila ang target laban sa ipinagbabawal na gamot, ay nais ng Pangulo na maging drug-free ang Pilipinas. Ang target ni Presidente is zero talaga. Tapusin yung drug affectation na wala na dapat addict sa barangay. Tiniyak naman ng general na hindi aabuso ang mga pulis sakaling matuloy ang pagdedeklara ng martial law. Hanggat ako ang Chief PNP, I will do everything na hindi maabuso. Siguruhin natin na hindi maabuso. Kasi ako, alam ko, pinaulit ko sa iyo, biktima ako ng martial law. Yung father ko, biktima ng martial law. Kaya alam ko kung gaano ka-harsh yung martial law pag yan ay naabuso ng mga otoridad. Sinabi pa nito na malaki ang tiwala niya sa Pangulo at alam niyang hindi ito magdidesisyon ng anumang makasasama sa taong bayan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Isusulong ng mga mambabatas na makapasa sa lower house ang panukalang pagbabalik ng death penalty at pagbababa ng age of criminal of responsibility bago matapos ang sesyon ngayong taon. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Balik session na ang mababang kapulungan ng Kongreso ngayong mula sa kanilang holiday break noong Disyembre. Sa darating na mga araw, ipagpapatuloy ng mga mambabatas ang pagtalakay sa mga mahalagang panukalang batas ng Administrasyon Duterte. Kabilang narito ang panukalang pag-amyenda sa konstitusyon, proposed emergency powers, pagbabalik ng parusang kamatayan at pagbababa ng age of criminal responsibility. Ayon sa chairman ng House Committee on Justice na si Congressman Reynaldo Umali, naisumite na nila sa Rules Committee ang kanilang report sa Death Penalty Reimposition Bill upang maisalang na ito agad sa plenaryo. Inaasahan na bago magtapos ang regular session sa Hunyo ay maipapasa na ito sa third and final reading ng lower house. This is on top of our priority because of the priority given by no less than the President on the matter. Isusulong rin na makapasa agad ang panukalang babaan ng age of criminal responsibility sa 9 na taong gulang mula sa kasalukuyang 15 years old. Paliwanag ng chairman ng komite, kung tuluyan itong maisa sa batas, hindi nangangahulugan na maisasama sa pataw na parusang kamatayan ang mga nasa juvenile age. Yung sa mga juvenile age or lower than juvenile age, merong proseso yun of reforming them, not necessarily death penalty. Anya, dadaan pa sa masusing pagtalakay ang mga probisyon ng Death Penalty Reimposition Bill at posibleng maamyendahan pa ito bago tuluyang maisabatas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa kabila
ng mga naunang pambabatikos si Pangulong Rodrigo Duterte, ipinahayag ni European Union Ambassador Franz Jessen na mas pagtitibayin nila ang samahan ng Pilipinas at EU. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Napanatiling maganda ang relasyon ng Pilipinas at European Union sa loob ng 25 taon. Kahit nagkaroon kamakailan ng hindi magandang pahayag ang Pangulo, sinisiguro ni European Ambassador Franz Jessen na mas magiging matibay pa ang samahan nila sa Pilipinas. Sa katunayan, ikinararangal nila na maging katuwang ng Pilipinas sa pagresolba ng mga iba't ibang issue pangunahin na kaugnay ng kalakalan. Buo rin anya ang kanilang suporta sa anti-drug campaign ng Duterte administration. The trade issue would be one. We are working very hard on that. Judicial cooperation to make sure that the court system in the Philippines, the legal system, access to justice is as well developed as it can be. Samantala, bilang paggunita sa 25 taong bilateral ties ng European Union at Pilipinas, inilunsad ang coffee table book na The Ties That Bind. Laman ng libro ang mga pangyayari maging ng milestones na nagpatibay sa samahan ng Pilipinas at sa delegation ng European Union. The 25-year book gives a very good overview of what have we been doing and how do we work together and how do we help each other. How do we make sure that the Philippines gets the best possible future together with the European Union? Makikita rin sa libro ang mga kilalang opisyal ng Pilipinas na nakasama ng EU delegation gaya nila Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno, Senator Juan Ponce Enrile, ilang stakeholders at government officials. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Makati City. Ikinatuwa naman ng China ang paninindigan umano ni Pangulong Rodrigo Duterte sa independent foreign policy nito at sa pagpupursige sa mapayapang pagresolba sa sea dispute. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Muling binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na ayaw nitong magkaroon ng bagong military alliance sa ibang bansa. Tinanggihan din ito ang alok na missiles ng bansang Japan. That's why I talk to Abe, I talk to no military alliances, no nothing. I do not even want, I want the country freed of foreigners, soldiers. We're good enough. We're good now. So, hindi ko na kailangan yung magpatrolya. Ginawa ng Pangulo ang pahayag noong Sabado nang pangunahan nito ang panunumpa ng mga opisyal ng Davao City Chamber of Commerce and Industry. Ikinatuwa naman ng China ang mga pahayag na ito ng Pangulo. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Yua Chunying, na-appreciate ng China ang pagiging committed ni Pangulong Duterte sa pagkakaroon ng independent foreign policy at pagtataguyod ng friendly at cooperative relations sa ibang bansa tulad ng China. Dagdag pa nito, bumubuti na rin anya ang sitwasyon sa South China Sea dahil sa pagbalik sa negosasyon at konsultasyon hinggil sa maritime dispute ng China at mga concerned ASEAN countries. Samantala, nagpahayag naman ang China ng suporta nito para sa Philippine chairmanship ng ASEAN ngayong taon. Ayon kay Yua, handa ang China na palawigin ang dialogue nito at communication sa ASEAN kasabay ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo nito. Ito ay upang maging matagumpay na rin ang isinusulong na tourism cooperation at magkaroon ng mas matibay na cultural at people-to-people cooperation ang China at ASEAN. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Philippines. Nais palawigin ng Metro Manila Development Authority ang implementasyon ng expanded no-window hours sa number coding scheme. Ngunit ang planong pagpapatupad ng odd-even scheme sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, posible namang isang tabi. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Bumilis ng mahigit 20 minuto ang biyahe sa EDSA simula Rojas Boulevard hanggang Monumento at pabalik batay sa pinakahuling pag-aaral ng Metro Manila Development Authority. Ayon kay MMDA Chairman Tomas Orbos, malaki ang naitulong ng implementasyon ng no window hours at extended hours sa number coding scheme sa pagpapaluwag ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Kaya naman nais ng ahensya na palawigin pa ang pagpapatupad ng mga naturang regulasyon. Does it work? Did it work?
Ako po, of course, I will say yes. Ma'am, I'm hoping that, tingin ko naman that they will grant that kasi nakatulong. Batay sa naunang napagkasundoan ng Interagency Council, tatagal lamang hanggang Enero 31 ang no window hours at extended hours sa number coding scheme. Ngunit makikipagpulong ang MMDA sa Metro Manila Council sa susunod na linggo kung saan isa sa mga pangunahing tatalakayin ang planong i-extend ang mga naturang polisiya. Bukod sa MMC, kinakailangan ring isangguni ng MMDA sa IAC kung aaprubahan ang planong pagpapalawig sa bagong sistema sa coding scheme. Suportado naman ng ilang mga motorista ang planong ito ng MMDA. Kahit paano okay lang kasi nakabawas sa traffic eh. Kaya okay lang yung galas 8. Siyempre, mababawasan yung traffic, maibsan yung traffic, kahit paano luluwang yung lansangan. Samantala, isinasantabi na rin sa ngayon ng MMDA ang planong pagpapatupad ng odd-even scheme sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa halip, tututukan na lamang ng ahensya ang pagsasagawa ng mga clearing operations upang tiyaking may aalis ang lahat ng mga bagay na nakasasagabal sa mga kalsada. Tinignan po namin yung numbers namin yesterday. Baka it's too drastic a measure for us to take at this point. I would rather maintain the no window number coding, pero dapat linisin mo talaga yung kalye. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isinusulong ng ilang commuter group ang pag-aalis ng moratorium sa mga pampublikong sasakyan upang masolusyonan ang problema sa mga kolorum at pangangailangan ng mga commuter. Naritong hato na balita ni Ray Pelayo. Para sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, napapanahon na para pag-isipan ng pamahalaan ng muling pag-i-issue ng prangkisa para sa mga pampublikong sasakyan. Masusolusyonan nila nito ang lumalaking pangangailangan sa pampublikong sasakyan, maging ang problema sa kolorum. The kolorum problem should be solved not only by enforcing the law against the rules against kolorum, pero kailangan din natin siguro tingnan bakit may kolorum, kasi may public demand. Ito rin ang nais ng ilang councilor ng Quezon City, kaya't may ordinansa silang ihahain sa Quezon City Council. Nakasaad dito na dapat magsagawa ng pag-aaral ang Quezon City Government kung anong mga lugar ang may problema sa transportasyon. Ang magiging resulta nito ay isusumite sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na siyang may kapangyarihang mag-issue ng prangkisa. May resolusyon ding isinusulong upang madaliin ng Kongreso ang pagpapasa sa panukalang batas na paglilimita sa pagbili ng mga bagong sasakyan, gayon din ang pag-aalis ng pamahalaan sa moratorium sa pagbibigay ng prangkisa. Pati po yung sobra, tinitignan din natin. Baka dito sa isang lugar, baka sobra, baka kailangan mag-recommend po ang LGU na bawasan po natin. Kung gaya po naman sa isang lugar na ito, nakita natin na kulang, doon naman po tayo magdadagdag. Masasakop ng ordinansa ang mga pampublikong sasakyan, lalo na ang jeepney. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patay ang dalawang hinihinalang hold-upper matapos umunong makipagbarilan sa mga pulis sa Bahay Toro, Quezon City kaninang hating gabi. May report si Renante Ponte live. Renante, magandang umaga. Attorney George, patay nga nang ideklara ng scene of a crime operatives ang dalawang hinihinalang hold-upper matapos umanong manlaban sa follow-up operation sa Quezon City kaninang alas 12:30 ng madaling araw. Nakahandusay pa sa looban ng isang iskinita sa Masagana Street Road 20, Barangay Bahay Toro ang dalawang lalaki na hindi pa nakikinanlan. Nakasuot ang isang suspect ng itim na t-shirt at khaki na short habang nakaitim na pantalon at gray na long sleeve shirt ang isa pang suspect. Ayon sa inisyal na report ni Police Inspector Danilo Sungalia, hinold up umano ng mga suspect ang isang 20 anyos na call center agent. Nakapagsumbong ang biktima sa mga pulis na rumuronda sa lugar. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis sa lugar at naispatan nila ang dalawang lalaki. Positibo itong itinuro ng biktima na silang dalawa ang nag-hold up sa kanya.
Papalamang umano ng Mobile Attorney George ang mga pulis para sitahin ang dalawang lalaki, ngunit bigla silang nagpaputok dahilan para gantihan ang putok ng mga pulis. Na-recover Attorney George mula sa mga suspect ang mga ninakaw na gamit sa biktima, isang caliber 38 at kalibre 45 na baril. Yan ang police report. Balik sa iyo, Attorney G. Maraming salamat, Reynante Ponte, live mula sa Quezon City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, good morning. Good morning, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. At least 4 people were killed and 12 injured when a gunman opened fire outside the Blue Parrot nightclub in Mexico's Playa del Carmen resort during the BPM Electronic Music Festival. BPM organizers says 3 members of their security team were killed in the shooting. The BPM Festival, which was entering its 10th year, has grown to be one of the most important electronic music events in the world. Top DJs come every January to play the clubs of Playa del Carmen along Mexico's Caribbean coast. Meanwhile, 3 brigadiers of the Chilean National Forest Corporation, or CONAF, died fighting forest fires in the mountainous central Mali region as firefighters worked to contain the blaze. CONAF Regional Director Alfredo Mascareno says unexpected change in the direction of the wind caused the death of the 3 firefighters, with further 5 injured. Investigations are underway to determine the exact cause of deaths. Chilean President Michelle Bachelet has confirmed the identity of the brigadiers who lost their lives and expressed her condolences in a ceremony in Santiago. In other news, U.S. authorities have arrested the wife of the gunman who killed 49 people at an Orlando nightclub last year. The wife of Omar Mateen, who was killed by police during the rampage at the Florida nightclub in June, was arrested at her home outside San Francisco. Noor Salman faces federal charges of obstruction of justice and aiding and abetting the attempted provision of material support to a foreign terrorist organization. Salman, who was repeatedly questioned by law enforcement interrogators after the club attack, is expected to appear in court on Tuesday. She will then face extradition in Tampa, where she was indicted. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Sa ikatlong paghataw ng mga balita. 2 sakay ng motorsiklo na naaksidente sa Quezon City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Libo-libong residente sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao apektado ng pagbaha dulot ng malalakas na pag-ulan. Muling paghaharap ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Pinag-uusapan na ika-5 rematch posibleng isagawa sa Pilipinas ngayong taon. Daan-daang PNP personnel idideploy sa nalalapit na pagbisita ng 2016 Miss Universe candidate sa Baguio City. At world-class performances mula sa mga OPM artists nasaksihan sa Second Wish 1075 Music Awards. Balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 lalaking nasugatan matapos sumemplang ang sinasakyang motorsiklo sa Quezon City kanina. Narito ang hataw na balita ni Reynante Ponte. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang natanggap na tawag hinggil sa vehicular accident sa Quirino Highway sa Barangay Kaligayahan, Quezon City kaninang alas 12 ng hating gabi. Pagdating ng grupo sa lugar, nakahandusay pa sa kalsada ang 2 biktima na kinilalang sina Jeffrey Solidum at Jonathan Coritana. Ayon sa nakakita sa aksidente, mabuhangin ang lugar dahil sa ginagawang proyekto ng Maynilad at dahil matulin ang takbo, dumulas ang motor at pumailalim pa sa nakaparadang truck. Itong driver kasi siya yung sumiksik talaga sa ilalim eh. Yung backride niya parang tumilapo lang dito. Pagbaksak, tulog kaagad. Malamang sir, yung nag-skid sila, tulog na kaagad yun eh. Agad namang inassess ng UNTV News and Rescue ang kalagayan ng mga biktima at nilapatan ng pangunang lunas ang mga tinamo nitong pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan.
Dahil din sa posibleng mga bali sa braso at binti at head injury ng mga biktima, dinala ng grupo ang mga ito sa East Avenue Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Lubog sa baha ang maraming kalsada sa Cagayan de Oro City dahil sa maghapong pagbuhos ng malakas na ulan. Sa taas ng tubig baha, hindi na nakaandar pa ang mga sasakyan na inabutan ng malakas na ulan sa mga lansangan. Libo-libong residente naman ang naapektuhan matapos ang tuloy-tuloy na pagtaas ng tubig. Marami ring mga estudyante at mga manggagawa ang na-stranded dahil sa sama ng panahon. Ilang barangay din ang napaulat na nawalan ng kuryente. Una nang inilikas sa mga residente sa mabababang lugar, partikular na ang mga nakatira malapit sa Cagayan de Oro River. Wala pa rin pasok ngayon ang mga mag-aaral, gayon din ang mga empleyado sa Tacloban City, Leyte, bunsod ng patuloy na pagulan. Samantala, ilang pamilya na rin ang lumikas dahil sa posibilidad ng pagbaha sa ilang barangay sa syudad. Narito ang hataw na balita ni Jenny Lingaki. Wala pa ring tigil ang nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas Region mula pa noong Linggo ng gabi. Kabilang sa nakararanas ng masamang panahon ang Tacloban City sa Leyte. Mula pa kahapon hanggang ngayong araw ay nananatiling suspindido ang klase at maging ang pasok ng mga empleyado sa lugar. Nagbabala na rin ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng pagbaha sa mas malaking bahagi ng syudad kung magpapatuloy ang pag-ulan. Ayon sa CDRRMO, may ilang kalsada na ang binaha subalit nananatili pa namang passable sa mga motorista. Dagdag pa nito, karamihan sa drainage ng Tacloban ay bago dahil kasama ito sa kanilang naging comprehensive plan noong 2014 pagkatapos ng bagyong Yolanda kaya mabilis na mag-subside ang tubig. Gayunpaman, may ilang barangay pa rin dito na sadyang nasa mababang lugar kung kaya naman minabuti na ng ilang mga residente na lumikas ng maaga. Tungod kalarom di kami nakakapawadahet pag bisan naman la pagluto kay syempre tubig manggod bisan kami diin lumibotit ang partit ang kalugaringon balay tubig. Kaya hindi ba kami basta-basta makakabalik dahil hanggang ngayon pataas ng pataas ang tubig. Ewan kung bukas kung makakabalik na kami, siguro hindi. Adto na lahirat igbaw. So kadi kami nga, waray kami second floor, waray kami kakaturugan, waray kami papag nga maanuhan, kumaninala kami para ma-safe gihapon kami. Sa ngayon ay nasa 15 pamilya na ang lumikas at nananatili ngayon sa Tacloban Astrodome. Tiniyak naman ng mga otoridad na patuloy ang ginagawang monitoring sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagbaha. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban, Leyte. Alamin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Grace Casin live. Yes, Grace? Grace? Yes, Grace. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Grace Casin maya-maya. Samantala, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon mula sa UNTV Weather Center. Narito ating kasamang si Ray Pelayo. Kay Victor Cosare ang mga balitang promi. Yes, Victor. Maing buntag Monica, maing buntag kang Kuya Daniel, ani ang detalye sa atong mga balitang promi. Ipusil patay ang usa ka barangay chairman sa Cabiao, Nueva Ecija. Padayon pang ginasuta sa mga otoridad ang hinungdan sa nahitabong pagpamusil. Kini ang balita ni Danny Monar. Patay sa pamamaril ang barangay chairman ng Bagong Silang, Cabiao, Nueva Ecija noong Lunes ng madaling araw.
Ayon sa inisyal na investigasyon, angkas sa motorsiklo ang biktima na kinilalang si Joel Binuya, 48 anyos, kasama ang kanyang driver ng pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng isang pickup truck. Ayon sa SOCO, dead on the spot ito matapos magtamo ng 11 tama ng bala ng kalibre 45 sa katawan. Naisugod naman sa ospital ang driver ng motorsiklo na si Ronaldo Kaingat, 37 anyos, ngunit binawian din ang buhay. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ng pulisya ang motibo sa pamamaril. So far may mga kinasasangkutan din siya ng mga previous case na kung saan siya ay isang suspect, no, sa isang murder case na later on na naging homicide case. So tinitingnan din natin yan, no? Nagkaroon din tayo ng checkpoints, no, fixed checkpoints sa adjoining municipalities. Magkakaroon din tayo ng random checkpoints, no. Samantala, naalarma naman ang Provincial Anti-Drug Abuse Council sa panibagong kaso ng pamamaril sa lugar. Ayon kay former Nueva Ecija Governor at ngayon PADAC Chairman Atty. Aurelio Umali, dapat paigtingin ang seguridad upang maiwasan ang katulad na insidente. Magkaroon ng police presence, surveillance at saka hipitan yung Cabiao. Marami ng patayan sa Cabiao. Make sure that yung killing sa Cabiao ay mahinto. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Nagpatabang na sa national government ang lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City aron mapakgang ang problema sa piracy. Si Dante Amento sa detalye. Pidi ayuda el gobierno lokal de Zamboanga na gobierno nacional, particularmente con el Armed Forces of the Philippines, para ay chine programa de anti-piracy na lugar. Objeto de este para asigurao el seguridad hindi lang el mga grande barko tan biyahe, pero el mga jutay y también mga piskador. Ya puede acordar cuantos incidente del sea jacking kaya sucede na mga cercano probinsya di Basilan y Sulu. Uno de este el recientemente planeado si jacking con el barco del Oceanic Shipping Lines, el MV Ocean Kingdom na si Bago Island, Basilan del enero 3. Aparte con este el mga otro pa violencia ya sucede na mar territorial de Zamboanga como el matanza del 8 pescador na si Romon Island. To really work on the anti-piracy program for Zamboanga City and the maritime interdiction, because as I talk to you right now, there is a distress call off the shore here in the city of Zamboanga by the Coast Guard, and we really have to work very hard to prevent piracy. Ya propusita también establece del maritime headquarters na lugar para mas pronto tan responde el mga autoridad si ay receive distress call. Takre el mga opisyal lokal, grande ayuda el gobierno nacional por causa falta equipo el gobierno lokal. We lack, for example, equipment, seacrafts and facilities. And so that the national government or the higher government can really look into that. Grande el coastal area na ciudad de Zamboanga, por eso necesita el más extensivo visyando. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Sa laing balita, gisaulog sa lungsod sa Magdalena sa Laguna ang ikaw sa kagatos og 97 katuig sukad kini matukod. Gibida sa selebrasyon ang parada sa 16 ka mga kabaw gikan sa nakalain-laing dapit nga gisuluban sa maanindot nga mga bisti. Giguyod sa mga kabaw ang nagkalain-laing produkto sama sa saging, butong ug ang ginapanghinambog nila nga gatas sa kabaw. Sumala pa kang Magdalena Mayor David Aventurado Jr. niadtong miaging tuig lang nila nasugdan ang parada sa mga kabaw tungod sa pagsuportar sa katauhan sa samahang Magdalena Dairy Products. Mokabat sa 600 ka mga tricycle driver ang gitagaan sa lokal nga kagamhanan sa San Fernando City, La Union og cash incentive, grocery items ug uban pa isip pag-ila sa ilang pagkamatinud-anon sa trabaho. Aniya ang report ni Toto Fabros. Agdaan sa ngaribo ken pitugasot nga tricycle unit agpaspasada tentero nga syudad ti San Fernando, La Union. Ti record ti Public Assistant and Complaint Unit wenno PACO bimabati 50% ti bilang tinay-record nga reklamo kadagat ti tricycle driver iti napalabas nga tawen kumpara idi 2015. Mamati ti lokal nga gobyerno nga daytoy ket gapoy ti disiplina ken kinasaya at nga ugali ti kaadwan nga driver ti syudad. Kas pamigbig kadakwada nang 10 insentibo ti city government.
Limagasot ken siya mga pulo ken lima nga napupudno wenno hanes nga tricycle driver tinang isubli kadagiti mabatbati nga gamgamit kadagiti mailuglugan nga pasahero. Tinaikkan ti pakabuklan nga limagasot nga ribu nga piso nga cash incentive, grocery items, appliances ken bagas. Dito natin makikita na yung mga tricycle drivers in San Fernando is mabubuti sila at alam nila yung mga responsibilidad nila sa tricycle. Kagiddan daytoy ket nagpalagip ti San Fernando City Local Government may panggip kadagiti may patpatungpal nga ordinansa kas ti usto nga fare matrix wenno umno nga gatad ti singsingiren kadagiti agluglugan. Tegdamakit 8 nga piso ti minimum fare ket manayunan ti piso kada kilometro nga masingsingir kadagiti pasahero ket daw ti grupo nga manayunan ti singir ti pasahe. Papag-aralan ng City Council yan. Kung may petition yung mga Tricycle Operators Drivers Association natin, it's ipupunta sa City Council para pag-aralan nila kung ano yung nararapat. Mas maganda po siguro kung talagang mapapalitan at may tataas yung taripa natin para matustusan din naman nila kung ang kanilang pangailangan. Toto Pabros, UNTV Damag Ken Salakan, La Union. Ka na ang kinatibukan sa atong mga balitang Prombi karong buntag. Gikan diya sa Davao City, balik diya sa kauluhan, Monica. Daghang salamat Victor Cosare, Dikan, Davao City. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Laguzar. Yes, Angel. Thank you, Monica. And for our news abroad, landslides were accompanied by torrential rains and floods throughout central Peru over the weekend. Tons of land, heavy rocks, and mud fell on the Oxapampa Road and Federico Basadre Road, cutting off communities and leaving drivers stranded. No injuries or deaths have been reported. Peru's Defense Ministry will send some 100 troops to help with the cleanup operation and to provide security. Authorities are also working to relocate residents living in high-risk areas. Spanish police have arrested a Moroccan man suspected of leading an Islamist militant cell which recruited volunteers to travel to Turkey for training by Islamic State. The man, who held Spanish residency, was detained in the northern city of San Sebastian. He was said to be working on recruiting potential combatants in person and over the internet since 2010. 2 other members of the cell had already been arrested. Since 2015, some 181 people have been arrested with alleged links to Islamist militancy. In other news, Britain's Northern Ireland Minister James Brokenshire sets March 2 as the date for elections to be held in the country following the collapse of the government. Northern Ireland is widely seen as part of the UK most exposed to Brexit, as it could upend trade and the free movement of people across its land border with the Irish Republic. Efforts to form a new devolved government will likely begin just before Britain starts the talks on the exiting the European Union. An early election became likely last week when Deputy First Minister Martin McGuinness resigned in protest over First Minister Arlene Foster's handling of a controversial green energy scheme. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Samantala, balikan natin ang ulat trapiko ni Grace Casin live. Yes, Grace, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Monica. Sa mga oras nga na ito ay nag-uumpisa na mag-build up ang traffic sa ilang mga lansangan sa EDSA. Sa mga motorista po na ngayon palang dadaan sa EDSA, silipin natin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Kung kayo po ay manggagaling sa area ng Balintawak, southbound po ang inyong dadaanan, light to moderate traffic pa po hanggang sa area ng Nia Road. Subalit pagdating ninyo ng Timog, moderate to heavy traffic na po ang inyong mararanasan hanggang makarating na kayo sa area ng Pioneer Pony. Ang Guadalupe po ay light to moderate traffic na hanggang makarating kayo sa area ng Rojas Boulevard hanggang Mall of Asia. Ang northbound lane naman po ng EDSA sa mga oras na ito ay wala naman pong nagiging problema. Light traffic po ang inyong mararanasan. Magsisimula lamang po ang moderate traffic sa area po ng Guadalupe. Subalit ang buong kahabaan ng northbound ng EDSA po ay green and go sa mga oras na ito. Silipin naman po natin ang ating mga live points ngayong umaga. Sa Recto Avenue sa Maynila, ang magkabilang lane po niyan, ang going to Divisoria at ang going to Ligarda ay green and go.
Samantala, ang Monumento MacArthur Highway naman po ang magkabilang lane din. Ang going to Malinta at ang going to EDSA Recto Avenue ay light traffic at wala pong magiging problema ang ating mga kababayan na dadaan dyan. Monica, ngayong araw ng Tuesday, bawal muna sa mga lansangan ng mga plaka na nagtatapos sa 3 and 4. Sa mga kababayan po natin, sakaling kailangan ninyo ng tulong, bukas po ang UNTV News and Rescue. Idaya lamang po ang 911 UNTV. Monica? Alright, maraming salamat sa iyo, Grace Casin, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Mahalaga yan. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula sa UNTV Weather Center. Narito po si Ray Pelayo. Naimbag nga bigat, Manong Ray. Bigat na mabigat, Joe. Mabigat na mabigat ang ulan natin, oh. Kumusta naman yan? Paabak, Kongan. Ito, yan, lamig. Gusto ko malaman rin yung talagang, kasi dito parang nasa 13, 12 eh. Kanina mas malamig ngayon kaysa kanina. Kanina doon sa lugar namin sa may bandang taas, medyo mahangin. Pero ngayon, dito sa may bandang baba ng Baguio Country Club, medyo mas malamig. Ray, ano ba? Magkakaroon ba ng mga pag-ulan dito? Ano yung chance ng pag-ulan dito, Ray? Well, kung magkakaroon ng mga pag-ulan dyan, Jun, kung nakita natin, maraming weather system ngayon nakaka-apekto sa ating bansa. Unang-una, itong tail end of a cold front, nakaka-apekto yan sa may area, dito sa may area ng Visayas. But yung low pressure area natin, Jun, kahapon, namataan natin dyan sa may area, kahapon to lumitaw at namataan ngayon ng Pag-asa sa may 70 kilometers sa may east-northeast ng Zamboanga City. Malayo yan sa inyong area dyan sa may Baguio. But then yung amihan natin, apektado yung ilang lugar dyan sa may extreme northern Luzon. At ayon sa pinakapakita ng satellite imagery ng Pag-asa, June, makakita natin na marami pa rin mga pag-ulan dito, particular sa may boundary ng Visayas at Mindanao area, kasama na yung area ng Cagayan de Oro. But yung mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas, yan ang mas malakas na mga pag-ulan. Yung area June, dito sa may area ng Benguet at yung northern Luzon, medyo partly cloudy lang yung ating nakakita dyan at hindi masyadong maulan ngayon dyan, June. Sige, Ray, ibigay mo na magiging lagay ng panahon sa buong maghapon. Narito po ang magiging ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong low pressure area at yun nga pong tail end ng cold front nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Cagayan Valley at Mimaropa, Bicol Region, Quezon, makakaranas po ng mahinang mga pag-ulan. Wherein sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon, may mga tsansa na magkakaroon din po ng mga thunderstorms at mga pag-ambot. Sa Science Garden sa Quezon City ngayong araw, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature, 20 to 28 sa may area po ng Tagaytay, at sa Baguio po is 13 to 22 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 29 degrees Celsius. Makulimlim po ang lagay ng panahon sa may area po ng Eastern Visayas and Bohol at posible po magdulot ng mga pagbaha at landslide yung maaaring maranasan sa mga pag-ulan po na yan dyan sa lugar na yan. Wherein sa nalabing bahagi po ng Visayas ay meron din po mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa temperatura naman po maaaring umabot sa 27 degrees Celsius ngayong araw. Ang area po ng Mindanao, yung Northern Mindanao, yung Caraga region ng Zamboanga Peninsula, may malalakas din po mga pag-ulan at light to moderate na nalabing bahagi naman ng Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 29 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Metro Davao 33 and 30 sa may Zamboanga City. Samantala, ang ating pong sunrise, 6:25 a.m. at ang pong sunset, 5:47 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula naman po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo. Agyawan kami, Ray Pelayo. Posibleng mangyari na ngayong taon ang inaabangan muling paghaharap ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Malaki rin ang tsansa sa Pilipinas isagawa ang kanilang ika-5 rematch. Narito ang balita ni Grace Casin. Nag-uusap na ngayon ang kampo ng World Boxing Champion na si Senator Manny Pacquiao at ng Mexicanong si Juan Manuel Marquez. Ayon kay Pacman, hinihintay na lamang nila ang sagot ng kampo ni Marquez kung payag ito sa muli nilang pagharap sa boxing ring ngayong Nobyembre. Sinabi pa ng senador na nais niyang dito sa Pilipinas isagawa ang kanilang laban. Siguro malalaman natin kung interesado siya o hindi by
1 week from now. Sinisikap ko na magkaroon bago man lang magtapos yung career ko as a boxer, magkaroon ng laban dito sa Pilipinas na mapanood ng ating mga kababayan. 4 na beses nang naglaban sina Pacquiao at Marquez, una noong 2004 at nasunda noong 2008, 2011 at 2012. Sa pahayag naman ni Marquez noong October 2016, tila hindi ito kumbinsido sa rematch sa ika-5 pagkakataon. Samantala, hindi naman itinanggi ni Pacman ang napaulat na 4 niyang boxing bouts ngayong taon. Isa rito ang kanyang laban sa Australianong si Jeff Horn sa darating na Abril. Pwede siguro yung magkaroon ng 4 na laban, basta hatiin natin yung 12 rounds. I-divide natin sa 4. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Umulan man o umaraw, tuloy na tuloy ang Miss Universe 2016 swimwear presentation na gaganapin sa J Park Island Resort and Water Park sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong araw. Handang-handa na ang lahat mula sa pagsalubong sa mga kandidata hanggang sa pagsaludar sa mga ito. Sakaling hindi tumigil ang pagbuhos ng ulan ay gagawing indoor ang event, kaya naman inihanda na ang Triton Ballroom ng hotel na kayang makapag-accommodate ng 600 tao. Pagkatapos nito ay magkakaroon naman ng store visit ang mga kandidata sa Uniqlo sa SMC Side, Cebu. Mamayang gabi ay isang fashion show naman ang isasagawa. Halos 2,000 pulis na kabilang sa Armed Forces of the Philippines at mga barangay tanod ang i-deploy, katuwang din ang sea assets upang matiyak na magiging ligtas at maayos ang event. Samantala, daang-daang pulis ang i-deploy upang matiyak ang seguridad hindi lamang ng mga Miss Universe candidates kundi maging ng mga manonood sa parada ng mga nagagandahang kandidata ng prestiyosong beauty pageant. Narito ang hatol na balita ni Grace Doctolero. So now, gentlemen, ladies, we have to consider that this is an international event. So we have to conform with this international standard by the organizers, Miss U organizers. Handa ng buong puwersa ng Philippine National Police sa Baguio City para sa pagbisita ng mga kandidata ng 65th Miss Universe Beauty Pageant sa City of Pines bukas January 18. Katuwang ng Baguio City Police Office sa pagpapatupad ng seguridad ang Baguio Country Club organizers, Bomb Squad, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, OCDCAR at Baguio City Emergency Medical Service. Actually, that is a international standard that the early preparation, the better. Because during the early preparation, if there are concerns that it has not been addressed in the preparation, it will be corrected in the succeeding walkthrough. So that's why we are conducting the walkthrough, basically to check if it's indeed the prepared security plan is conform with the environment and circumstances that is being seen by our counterparts. Magsisimulang float parade sa Luacan Airport kung saan lalapag ang eroplanong sasakyan ng mga kandidata. 4 na floats na gagamitin ng Miss Universe candidates sa parada. Ang isa rito ay nakalaan para kay Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach, na ang disenyo ay halaw sa First Baguio Country Club House noong 1905. Fresh flowers ang gagamitin sa float tulad ng orchids, stargazers, Casablanca, lilies at anthuriums. Susundan ang parada ng arrival honors at silent drill na pangungunahan ng Philippine Military Academy. Suspendido naman ang klase bukas at wala ring pasok ang mga empleyado, batay sa inilabas na Administrative Order No. 03 Series of 2017. Samantala, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ay sarado ang both lanes ng Upper Session Road mula Session Rotonda hanggang junction ng Military Cut-Off. Gayon din ang Luacan Roads at both lanes ng South Drive Road. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Malamig ba ng panahon, mainit na tatanggapin ng mga taga Baguio ang mga kandidata ng Miss U 2016. Katunayan, kakaibang pagsalubong ang inihahanda ng Hotel and Restaurant Association of Baguio para sa mga nagagandahang kababaihan. Narito ang report. Kada lugar na kanilang pupuntahan, may unique na ipinapakita. Dito sa atin sa Baguio, may pagmamalaki natin
na ito lang ang lugar na sila ay mabibigyan ng isang military welcome. Future officers ng Armed Forces of the Philippines ang magbibigay pugay sa mga Miss Universe contestant sa kanilang pagdating dito sa City of Pines sa Miyerkules. Ang mga kadete rin ng Philippine Military Academy ang magiging escort ng mga beauty and brains misses from different parts of the world. Nakaabang na rin ang mga makukulay na floats na gawa sa sariwang bulaklak na sasakyan ng mga kalahok at ni 2015 Miss Universe Pia Wurzbach. Ilan lamang ito sa nais ipagmalaki ng mga taga-Baguio na minsan ang tumatak sa mundo dahil sa kanilang cupcakes, longganisa at iba pa. We're used to coming out with things that people deem to be impossible. Inaasahang dudumugin ng publiko ang parada ng mga nagagandahang binibini ng iba't ibang bansa na pinondohan ng Hotel and Restaurant Association of Baguio. Sinisiguro rin nila na pawang pagpapaunlad ng turismo sa Baguio at pagpapakita ng hospitality ng mga Pilipino ang layo ng kanilang pagsisikap na madala ang Miss You sa Baguio. Excited ng lahat sa pagdating ng Miss Universe kasi bukas nga June na mangyayari sa kanila pag dumating sila dito. Gagamitin nga nila itong mga iba't ibang float na narito sa atin, sa ating paligid ngayon para dun sa kanilang parade sa Session Road. Tapos sa pagdating naman ng gabi, nandito sila sa Baguio Country Club para naman sa isang benefit dinner. Alam mo, magkakaroon kasi sila ng mga auction. May galang nga daw eh. Yung mga kandidata natin, may dala silang iba't ibang regalo from their own countries. Tapos may auction night na gagawin. Next Monday, i-auction yun. Yung makukuha nilang funds doon, ibibigay nila sa isang beneficiary. Pero until now, hindi pa sa atin dinidisclose kung ano nga ang beneficiary yun. At 85% nang nakahanda, sabi ni Sir Andrew kagabi sa amin. Itong event na ito na talagang pinakahihintay nila upang mapalago nga ang turismo dito sa Baguio City. Gusto nila maging top tourist destination ng Baguio sa buong bansa. Kasi ganun sila mag-isip ng malalaki, di ba? Yes, so alam mo si Paula Sugart ngayon presidente ng Miss You Organization, no? Sobrang namangha siya dun sa vegan pa lamang. Sabi niya na sobrang ang ganda daw ng Pilipinas, hindi niya alam na iba't ibang marami pala tayong islands dito. Akala niya isang buong Pilipinas lang yan. Hindi niya alam na we're divided into islands talaga. At alam mo ba kung magkano ginastos nila dito? Gagastusin? 35 million pesos para lang dito sa isang event na ito. Wow. Tama yan, ha? Wala bang panagbengan kasi ganun daw talaga ang mga Pilipino eh. Dalawa, sabi nga ni Sir Andrew kagabi sa amin, dalawa lang naman ang gusto ng Pilipino, basketball o kaya beauty pageant. Totoo. Diba? Ay, Monica, kumusta dyan? Malamig din ba dyan, Monica? Mas malamig sa inyo. Nakakaingkit naman kayo dyan. Pero gusto ko kayong tanongin ni Rina June. Natikman nyo ba yung mga pinatikim na mga desserts sa UNTV kay Grace? Natikman nyo rin ba ni Rina? Hindi pa. Ay, sayang. Baka mamaya. Bakit wala akong alam na ganyan? Hindi, si Grace ang inunahan. Pero Monica, itong float na nasa likuran namin, ito yung Mindanao float. May vinta rito eh. Tapos yung nasa likod naman yung Visayas. Tatlong float ito at plus isa yung para kay Miss Pia Wurzbach. Meron ba silang Ganda, puro isusuot? sariwang bulaklak. Oo nga. Meron ba sila isusuot na special attire na parang gano'n sa vegan? Di ba parang Filipiniana sila? Just sa parade o normal clothes lang? Wala pa tayong information about that one kung ano yung isusuot nila dito. Unlike yung sa vegan na Terno Fashion Show nga, so mga Ilocano designers yung sinuot nila. Hindi lang natin na sure kasi medyo malamig yung panahon. Baka naman hindi nila kayanin kung magsusuot sila ng mga At hindi aangal yung mga taga-Gabriela. Oo, hindi sila angal dahil balot na balot naman for sure, diba? Oo nga. We are expecting, Monica, mga 27 candidates yung dadalaw dito kasama si Miss Pia Wurzbach. Ako, exciting yan. Pero mukhang marami-raming bulaklak yung ginamit dyan sa mga floats. May idea ba kayo kung ilang flowers yung ginamit? Ang dami, iba-ibang klase ng bulaklak ito. Oo nga eh. Hindi ko alam kung anong mga pangalan nito eh. Hindi kayang bilangin sa daliri ko eh. Tama-tama yan kasi. Tama-tama. Tulad ng sinabi ni Rina, malapit na kasi yung flower festival sa Baguio, diba? So, masya-showcase yung iba-ibang bulaklak. Feb 13. O kailan naman ang alis dyan sa Baguio papuntang Cebu? Mamaya rin gabi? Hindi, mamaya sa Cebu. Ngayong araw sa Cebu sila for their photoshoot. Oo, ngayong araw sila sa Cebu, tapos bukas sila sa Baguio, tapos afternoon sa Batangas naman sila. Yun ang pupuntahan ni Rina kasi medyo may conflict na sa mahirap na puntahan lahat eh. From north to south. Naku, mukhang exciting yung magiging parada dyan. Ano oras ulit magsisimula? Baka makahabol pa kami. At
Dito bukas 9 a.m. ang oras ng pagdating nila. Tapos sa afternoon ay magkakaroon na sila ng parada agad sa Session Road. At walang pasok ang mga bata. At ang mga pulis daw, nakakurbata. Escort lang ang dating. Oo. Ikaw din dapat nakakurbata. Hindi, ang mag-escort yung mga PA mayors, Monica. Sino? Sila, tapos sabi nga sa amin, yung mga kadete ng PMA. Totoo yan. Yun ang escort. Kaya silang... Hindi, iba naman yung mga pulis. Yung mga pulis nakakurbata bukas. Talagang pinaghandaan. Ay, si Rina pala, may question ako sa iyo. Ilang selfies na ang nakuha mo sa mga kandidata? Kasi may hamon sa iyo sina Tita Jo. Baka kompleto mo. Narinig ko nga yan. Actually, may nag-text sa akin eh. Sabi niya, hinahamon daw niya ako na kailangan lahat daw makompleto ko. Nakakalima pa lang ata ako. Sa bilang ko So marami-rami pa yun kasi 80 plus pa. 86 kasi yung kandidata natin. So marami-rami pa. Di ba, meron pa naman akong panahon para makapag-selfie sa kanila. Oo, ilang weeks pa ba? Ilang days pa bago ang coronation night dyan sa MOA Arena. O sige, mag-enjoy kayo dyan sa Baguio. Huwag nyo kalimutan ng pasalubong pagbalik dito ha. Strawberry. Tingnan natin. Maabot. Oo. Maraming salamat, June at Rina mula dyan sa City of Pines, Baguio City.